mga ka-satellite all over the world. This is your number one satellite updating my life for today's vlog, I will show you the memory that I had. So we went to Eslareta Beach Resort in Sama last December 30, 2023. So if you are looking for a perfect place to chill and relax, then this is the perfect place that I can highly recommend. If you are interested, then let's go! So, ayan guys, nandun na po kami sa bangka. So, sobrang napaaga kami ng punta diyan. Kasi akala ko is maraming sasakyan at saka hindi yung ano, yung bang may oras. Kailangan palang punuin yan bago aalis. So, pero ayan, diretso na yan papuntang Islareta talaga. Kaya napaaga kami, so we wait there for almost 2 hours. But anyways, it's fine. So, before we went, papuntang Islaleta, nag-book muna kami. So, nag-inquire kami kung magkano yung entrance fee. So, yung entrance fee, kapag morning lang kayo, tapos uuwi kayo ng hapon, so, yung entrance fee ng 4 years old to 10 years old na bata is 100, and then sa 11 up is 200. Pero pag mag-overnight kayo, yung bata is 200, same age lang. So, 4 to 10, 200 per head. And ang adults po is 400 pesos. So, ayan. So, yung 3 below, yun po yung free. So, ayan. Enjoy yung anak ko dyan. And then, nag-book din kami ng cottages. So, meron silang mga options. So, itong picnic hut nila is 250 peso per night. And then, meron din silang camping tent doon, 400 per night. And then, yung concrete room naman, maximum of 2 persons, yun po yung 900. So, meron na po yung outlet at saka parang may sariling toilet. And yung nakuha namin is yung native room. Maximum po siya of 3 person, pero apat po kami, okay lang yan kasi bata naman. So, 800 po. 800 po yung bayad namin per night. So, one night lang kami doon. Meron din silang dormitory type. So, parang open siya. So, maximum of 22 persons. So, 6,500. So, ayan po. So, pwede kayong mag-add ng mga foam, and then, pillow, blanket. So, ayun po. And then, meron din silang mga food doon na pwede nyong orderin kung wala kayong food. Pero kami po is nagbaon talaga kami, nagluto kami. Though, magstay kami doon ng overnight, pero sinigurado namin na yung babaunin namin food is hindi madaling mapanis. So, at saka pwede naman kayong magdala din ng mga lutuan nyo, pero very hassle, right? Na magdala pa kayo ng madaming gamit para dalhin doon at saka magluto-luto pa. So, pero kung madami kayo, you can bring your own food kasi medyo kung nagtitipid kayo, edi magdala na lang kayo. Pero kung meron naman kayong extra money, then you can order food from them. So, they will serve you the food. Meron din silang mga menu doon. So, pwede kayong pumili kung anong gusto niyo. So, ayan. So, nakikita niyo po, sobrang napakalinaw po ng place. So, perfect po to sa mga taong gustong mag-relax. Mag-chill-chill lang. So, ayan. Tsaka, wala pong filter yan ha. Kuha yan ng phone ko. So, ayan po. Kung ano yung kulay na nakikita nyo, yan talaga yung kulay ng dagat. Sobrang ang linaw niya talaga. Tsaka merong part dyan na nanguhuli ako ng mga maliliit na isda kasi nakikita ko sila madami kaya. So, ayan po. Tsaka sobrang accommodating yung place. Napakaganda po niya. Tsaka kung may time ako,
again. So, sorry, meron tayong distraction. May dumaan sa cam ko. So, yung mga siniset ko na mga sinisit in ko na photos, yan yung photos sa part ng Isla So, ito po yung located po to sa Talikod Island. So, ayan. Sobrang napakaganda. Tsaka safety naman po sa mga bata kasi meron naman talagang place na liguan ng mga bata na kung saan dyan lang talaga sakto sila. Tsaka malamig po yung tubig dyan. Tsaka sobrang linis kasi minimaintain ng mga may-ari dyan yung kalinisan ng paligid. So, sinisigurado nila na malinis talaga. Taka kinukuha nila yung mga plastic kasi minsan talaga hindi maiiwasan na meron talagang mga tao na nagtatapon ng basura kung saan-saan. Meron namang basurahan pero meron talagang iba na nagtatapon. But they make sure that they pick it up all the garbage or trash that thrown by other people. So, ayun. So, kapag gusto niyo pong bakasyon, so pwede po kayong pumunta sa Islareta. Hindi ako binayaran ha, pero gusto ko lang i-share yung experience namin. So, mas maganda nga kung mga 2 days, ganun. Pero, ano, kumbaga, parang mahaba na sa amin kasi wala kaming time. So, babalik kami doon pag may time na ulit. So, ayan lang guys. So, I hope that you like it. So nice, very calming and relaxing, the place. So, sobrang nag-enjoy po kami, especially my son. He enjoy a lot. So, kasi gusto niya maligo sa dagat, kaya yan, dinala ko siya, namin siya dyan. So ayan guys, I think we took this video sa gitna po. Yung sa gitna po is early in the morning, maganda po yung sunrise. So ayan, maganda yung view, tsaka maganda mag-photo, mag-take a photo, video. Sobrang ganda. Ayan, nanguha sila ng starfish, pero ibabalik naman yan nila. So, ayun po, kasama ko yung anak ko doon, yung naka-yellow, and then yung naka-white he is a Japanese, so he play with the kids, and then he's showing those starfish that he get from the sea. He got from the sea, or they will put it back, of course, because it's prohibited to get some starfish there. So, malalaki po yung starfish na yan. It's so nice. So, kaya nag-enjoy yung anak ko dyan. So, yan guys. Sana ay nagandahan kayo. So, nice talaga ang place. Nagandahan ako. So, kaya kahit na yung once pa lang or isang beses pa lang ako nakapunta doon, pero gusto ko bumalik doon if I have time. So, I will back there because it's so nice to relax. Napakaganda po mag-relax doon. So, ayan. Napakaganda at sarap maligo dyan. So, ayan. Ang linis ng dagat talaga. Ayan, tingnan mo. Tingnan nyo po, wala kayong makikitang diba? So, even the dry leaves, they will pick it up.
So, maging malinis yung kapaligiran dyan. Kinukuha po nila yan. So, it's very nice. Pusing-pusing lah dia nak.